Ngayon, hanga din tayo kay dating Senador Benigno Aquino Jr. Ngayon, kung ano yung hindi natin nagugustuhan sa kanila, santabi na natin yon. Ganon din naman kay Marcos eh. Kung masanga ako kay Marcos, meron din akong hindi nagugustuhan. Santabi natin yon. Kasi sa panahon natin ngayon, hindi po ito tungkol sa kanino man. Hindi ito tungkol kay dating Senador Benigno Aquino Jr. at sa kanyang pamilya. Hindi rin ito tungkol kay Marcos at sa kanyang pamilya. Ito'y tungkol sa ating mga Pilipino. Na ngayon, alam natin ang kalagayan o mapanganib na kalagayan ng ating bansa at ang mamamayan ay nanganganib din. Di ba? Lalo-lalo na sa pananakop ng China sa atin, dahil na rin dito sa mga nagsesermon sa atin, natularan si Senador Benigno Aquino Jr. sa kanyang pagiging makabayan, patriotismo. Eh wala sila nun, di ba dapat tayo magsabi sa kanila niyan? Mga kaibigan, sa totoo niyan yun ang mahirap Yung nagsesermon sa atin, yan yung mga pumatay sa simulaing itinaguyod at ipinakipaglaban ni Senador Benigno Aquino Jr. Mga kaibigan, puro kabaliktaran naman ang ginagawa nitong mga nagsasabing tularan natin si dating Senador Benigno Aquino Jr. Si Ninay, di naman nasangkot sa pagnanakaw yan Di ba? Nasangkot ba sa magnanakaw ba yan? Yun ay isang katangian ni Ninoy. Walang naging issue sa kanya na siya'y nagnakaw. Naging gobernador yan, naging senador yan, mga kaibigan. At talagang wala nang mas prominenteng kandidato sana. Kung meron lang tayong mga eleksyon sa panahon ni dating Pangulong Marcos, talagang si Ninoy Aquino sana ay isa sa mga leader na pwedeng pumalit para maging presidente ng Pilipinas. Pero talagang hindi, pagka hindi ukol, sabi nga, hindi bubukol. Sabi nga ni Marcos, yung presidency, destiny yan Tingnan ninyo, meron mga hindi karapat dapat maging presidente pero nagiging presidente. Sabi nga nung iba, natatawa lang ako may mga nagmamarunong sa Biblia, lalo na. Pagka gusto nilang subukin yung sarili nila siguro, meron din kaming alam yan sa Biblia Ano alam nila? Halimbawa, meron ako nabasa, nagko-comment sa mga post natin. Alam mo sabi nila? Ano daw? Yan anyang presidency. Yung pagiging leader, ano yan? Itinatakda ng Diyos yan Yun. Yun ang kanilang kwan. Yun ang kanilang maipagmamalaking nalalaman nila. Ibig sabihin, pag naging presidente ka, kalooban ng Diyos yun. Merong basbas ng Diyos ang pagiging presidente mo. Ngayon, siyempre, tatanungin nyo, totoo ba yun o hindi totoo? Ba'y totoo yun? Diba? Kasi talagang nakasulat yun sa Biblia. Pero, kaya nila sinasabi at ginagamit yung Bible verse na yon, yung versikulo na yon, mga kaibigan, na tumutukoy sa mga leader. Kasi nakalagay, ano ba nakalagay sa Biblia?
Ang nakalagay kasi sa Biblia, walang kapangyarihan na hindi nanggaling sa itaas. Walang kapangyarihan sa lupa na di nagmula sa itaas. Totoo yun. Ibig mo sabihin ngayon, sinasangayunan naman natin yun. Kaya lang, dun sa mga gumagamit nun, na ang paniwala nila, dapat tiisin na natin lahat. Kahit na ano gawin ng isang gobyerno laban sa sarili niyang mamamayan, abay, pagdusahan mo na lang. Diba? Sikmurain mo at lunukin mo. Yun ang yun ang gusto nilang i-insinuate, mga kaibigan. Kapag wala na silang magamit, gagamitin nila yun. Yung bersikulo na yun sa Biblia, lahat yan ang kapangyarihan. Yan presidente yan. Kaya yan itinalaga ng Diyos yan. Tama yun. Kaya lang, wag mong i-apply yan pati sa masamang leader. Ano katunayan? Bakit merong mga leader na nalalagay sa poder ng kapangyarihan, pero sa bandang huli, tinatanggal din? Ibig mo sabihin, yung paglalagay sa isang leader, galing sa Diyos yun. Yung pagtanggal, hindi ba galing sa Diyos yun? Kalooban din ng Diyos yun. Katunayan, si Erap naging presidente, di ba? Mga kaibigan, ba't hindi nagtagal? Ibig mo sabihin hindi kalooban ng Diyos na matanggal siya. Niloob ng Diyos na malagay siya, pero niloob din na matanggal din siya. Di ba? Meron bang pinagbabasihan nyo sa Biblia? Meron. Kasi binabasa nyo lang yun Basahin nyo rin yung tinanggal. Di ba? Sino isang example na tinanggal sa kapangyarihan? Si Haring Saul. Di ba? Tinanggal ng Diyos yun Ginawan leader ng bayan ng Diyos yun. Pero yun ay tinanggal din. Kaya huwag mo sasabihin, doon na natatapos yun. O kaya, yun lang ang pagbabasihan mo. Di ba? Kasi yung masamang leader, pwede rin silang tanggalin. Nagpakasama ka Di ba? Kasalanan pa ba yun? Mga kaibigan? Kaya huwag tayong magsasalita masyado na akala mo, ang pagbabasihan mo lang nilagay daw yun, lahat daw ng poder nasa poder ng kapangyarihan galing sa itaas. Totoo yun. Wala tayong pagdududa ron. Hindi natin kinokontra yun. Pero alamin mo rin, bakit may mga leader na nalagay sa kapangyarihan pero natanggal? Huwag mo sabihin, si Hitler hindi kaloob ng Diyos yun. Di ba? Kaloob din ng Diyos yun Naging leader kaya lang ano nangyari? Hindi rin nagtagumpay. Di ba? Kasi nagpakasama mga kaibigan kapangyarihan lahat ng Diyos yun. Ngayon, yung pagiging makabayan, madadaan ba yan sa salita lang? Hindi madadaan sa salita yan. Kailangan ipakita mo yan sa gawa mo. Di ba? Yan bang ginagawa ninyo? Yan ba, Kwan? Pagiging, ano pa ba yan? Makabayan pa ba yan? Na ang pinahihirapan mo, sarili mong mamamayan? Pinaglululoko ninyo? Inaabuso ninyo, inaapi ninyo ang sarili ninyong mamamayan? Mga kaibigan, tandaan ninyo ang mga
problema ngayon, pangunahing problema ng bansa natin, hindi na ho ito issue tungkol kaila sa pamilya kung kanino kayo. Dapat lahat tayo ay para sa bansa natin, para sa kapakanan ng mamamayan natin. Konti lang yan. Yung mga naniniwalang na perfect na nila ang diktadorya. Mga kaibigan, wala pa naka-perfect niyan. Wala pang leader na umabuso na na-perfect niyang habang buhay ang pag-aabuso. Hindi pa ho perfected yan. Mga kaibigan. Oh. Kung talagang nais nating itaguyod ang simulain ni Ninoy, sabi ko nga sa inyo, dapat ang leader, meron kang pagtutularan din, di ba? Yung mga nagdaang leader. Dapat ang pananaw mo sa nakaraang mga pangyayari, bago ka naging leader, tinignan mo yung masama at yung mabuti. Kung ano yung mabuting nagawa ng isang leader, kunin mo. Masama ang ginawa niyan eh. E di huwag mong kunin yung masama. Meron ka naman choice eh. Hindi ba? Maging ang Panginoon Diyos, ano sabi sa tao? Nung una niyang lalangin ng tao, si Eva at si Adan, ano sabi ng Diyos diyan? Ito masama. Ito mabuti. Huwag kang kakain nun. Masama yun. Sabi ng Diyos, gawin mo yung mabuti. Piliin mo yung mabuti. Di ba? Sapagkat ang gusto ng nasa itaas, yung mabuti ang piliin mo, wag yung masama. Binigyan ka ng kalayaang makapamili ka. Pero ano ang sabi? Piliin mo anya yung mabuti. Oh, mga kaibigan, kung leader kan talaga, eh bakit ang nakikita natin dito kung sa katotohanan lang yung mga nangyaring masama sa lahat ng administrasyon. Pati kay Hitler eh. Mga kaibigan eh. Yung ginagawa ngayon, hindi nagawa ni Hitler yan. Laban sa mamamayan niya. Mga kaibigan. Si Hitler nga, mahal niya yung mamamayan niya eh. Kaya niya nga gustong sakupin ang mundo para sa mamamayan niya. Oh, mga kaibigan. Hindi ba? Papapatay yung mga Hudyo. Sipin mo yan. Ngayon, dito hindi. Sariling mamamayan eh. At ang mga pinagmamalaki nilang natutunan nila, karunungan nila, bakit sa mamamayan nila, sa sarili nilang mamamayan ginagamit? Kaya, kung talagang gusto natin, itaguyod natin at ang simulain, ipagpatuloy natin, tularan natin ang simulain ni Ninoy, abay, ipaglaban natin ang konstitusyon. Ipaglaban natin ang demokrasya. Hindi ba yan ang simulain ni Ninoy? Na kanya mga pinagsasasabi nung araw? Mga kaibigan? Ipaglaban natin ang bansa natin. Iyan ang laban sa mga manlulupig. Yan ang mga simulain nila. Hindi ba? Ang hirap eh. Puro mga salita eh. Kakasangkapanin lang, kaya naaawa ako eh. Dito kay Ninoy Aquino, mga kaibigan, nakakaawa naman eh. Ginagasgas lang yung pangalan eh. Kinakasangkapan lang eh. Para magmukha silang dakila eh. Hindi mo ba? Yan ang hirap eh. Alam nyo, yung si Ninoy Aquino, alam naman ninyo, di ba? Marami sa atin na pag-aaralan nyo pa rin yan. At yung iba naman, personal nilang inabutan na buhay. Si Senator Benigno Aquino Jr. Ito, tatapatin ko kayo. Hindi nyo marinig sa iba to.
Ano katunayang si Ninoy at si Marcos magkaibigan? Pero sa mata ng publiko, mortal na magkaaway. Ha? Alam ba ninyo before martial law? Ha? Si Ninoy ang tumutulong sa kanya financially. Tauhan ni Marcos. Bakit ginagawa yun? Ng tauhan ni Marcos. Utos ni Marcos yun eh. Ha? Sino yun? Ha? Si Roman. Mga kaibigan. Yung may-ari ng Sinirama. Kung inabot nyo yung Sinirama. Doon nagpupunta ang inuutosan ni Ninoy. Yung alalay ni Ninoy mismo. Kilala ko yun. Mga kaibigan. Sa kanya ko mismo narinig ang kwentong yan. Kung paano siyang napasama kay Ninoy Aquino. Yun ang ano niya. Yun ang kanyang isa sa ginagampanan tungkulin kay Ninoy Aquino. Pero marinig mo sa publiko si Ninoy labang kay Marcos. Di ba? Oh. Siyempre, yung mga nakapaligid, ayaw nilang maririnig na pinupuna mo, binabatikos mo. Nagsisip-sip sila kasi yun ang paraan nila. Ngayon kasi, ito, tingnan ninyo, nasabi, tularan si Ninoy. Pag magagamit yung sa publicity, bakit nila ginagawa ngayon yan? Kunyari lang yun eh. Dilawan kayo ng dilawan, tapos ngayon, tularan si Ninoy. Di ba? Oh. Kung makaalipusta kayo sa mga hindi naniniwala sa inyo, dilawan eh. Tawag ninyo eh. Bakit ngayon? Saan ba nagsimula ang dilawan? Di ba kay Ninoy? Oh, laking katarantaduang mga kaipokritohan eh. Ang totoo, kaya nila, kunyari, sinasakyan yan, kasi hindi naman masama na magsalita ka ng mabuti, maganda. Hindi natin minamasama yun. Ang hindi natin sinasang-ayunan ay yung pong sinasabi mo yan, pero hindi mo naman ginagawa yan. Di ba? Kabaliktaran naman yan yung ginagawa mo. Oh. Yan bang ginagawa ng China dito? Na pinoproteksyonan pa ninyo? Yan ba patriotism? Oh, sige nga. Doon pa lang eh. Wala na eh. Mga kaibigan eh. Oh. Kaya nila sinasabi ngayon yan, una, alam nila, nahahalata na sila. Halatado na eh. Di ba nga sabi natin, wala nang credibility. Gusto nilang, akala nila sa mga pamamaraan ganyan, overnight, magkakaroon ka ng credibility. Mababalik. Paano mababalik yan? Nandiyan ang China. Sino maniniwala sa inyo? At kaya, pangalawa, kaya nila ginagamit ngayon ulit si Ninoy para tuloy ang paghati sa mamamayan. Oh, mga kaibigan, pagpaumanin ng iba, meron akong nakitang post na na alibadbaran ako. Huwag naman magagalit yun, hindi ko naman babanggitin eh. Kalahin nyo eh. Nagpunta raw siya sa isang lugar. Yung mataon lugar. At doon sa lugar na yun, sa pagpunta niya, isinuot niya
mukha ni Marcos ang nakalagay. Ngayong araw, wala kang pinapatunayan doon. Ang ginagawa mo, pinoprovoke mo yung tao. Iniinsulto mo yung araw na yon tsaka si Ninoy. Ha? Patay na yan eh. Oh. Ibig sabihin, ginagalit mo yung tao. Wala akong nakitang maganda ron. Masamang asal yun. Oh, mga kaibigan. At hindi ko nababanggitin, pero masama yung post eh. Masama yung sinasabi. Hindi ba? Hindi ka ba makapagparaya? Halimbawa, ganito. Ano relihiyon mo? Ha? Katoliko ka? Muslim ka? O, ano ba? Katoliko ka? Ano mo sabihin, pag-araw ng mga Muslim eh, pwede ka magparada ng baboy doon sa harap ng kanilang moske? Di ba insulto yun? Oh. Paano kung gawin din ng Muslim yun? Di ba? Nagsisimba kayo dyan eh, sa Quiapo. Oh. Sila naman ang gagawa ng pambabastos. Gusto niyo ba yun? Tama ba yun? Impropriety. Yung sinasabi natin eh. Dalawa lang ang tatandaan ninyo. Rule of law and propriety. Ano man ang paniwala mo sa politika, kanino ka man nakapanig o naniniwala, ihiwalay mo yun pagdating sa rule of law. Hindi mo sabihin, pag nakita mo, ito, pinaniniwalaan ko, mali na ginagawa, okay ka pa rin. Di ba mali yun? Sabi nga eh, yun ang paborito kong kwan eh, na matagal nang ipinost ko pa sa litrato namin ni Mayor Lim, ni Dolphy. Ha? Ano nakasulat doon? Nakasulat doon eh, di ba? Yung sinabi ng isang naging isa sa mga unang presidente ng Amerika. Oh, hindi ko alam kung si Abraham Lincoln nito o si Thomas Jefferson. Si Lincoln yata. Oh. Sabi niya, stand with anybody that stands right. Stand with him while he is right, and part with him when he goes wrong. Yun ang prinsipyo natin eh. Yun ang tama naman prinsipyo para sa akin eh. Kung para sa inyo, iba. Kung sino yung nakaupo, doon ka, prinsipyo ba yun? Hindi ko sinasabing, pag iba na nakaupo, awayin mo. Hindi. Pero pagka mali, kinakailangang manindigan ka. At pag nakita mo ang isang tao, pinaniniwalaan mo, naninindigan siya sa mabuting simulain, huwag kang aalis. Samahan mo siya sa ganong paniwala. Di ba? Pero pag nakita mo na nagbago na at mali na ang ginagawa, abay, humiwalay ka na dyan. Hindi totoo sinasabi niyan. Sa umpisa lang yan. Kamukha ng mga politiko ngayon. Puro sa umpisa lang yan. Ang daming magpapanggap. Mga kaibigan, di ba? Pag-eleksyon. Pero pagkatapos, tinutupad ba? Hindi. Kaya nga sabi ko, pagka dapat gawing requirement yan sa pagtakbo, ito, COMELEC lang pwedeng gawing batas to eh. Ha? Hindi na kailangan amyendahan pa yung election code eh. Kasi may mga pinatutupad sila, wala naman sa batas eh. Kalaban pa nga ng batas eh. Ano yung sinasabi natin na dapat ipatupad? Pumirma kayo ng waiver. Lahat ng kandidato. Halimbawa, local, 3 taon lang yan, di ba? Kasama congressman, 3 taon. Oh. Pag nag-file ka ng certificate of candidacy, isa sa mga karagdagang requirement dapat,
under oath, pipirmahan mo. Susumpaan mo. At tatanggapin mo na kapag ka yung nakasulat doon, ano ba susulat mo ron? Ito ang gagawin ko sa loob ng 3 taon na programa o proyekto. Sabihin mo kung ano programa mo at sa ilalim ng programa, ito ang mga proyekto ko. Magbigay ka lang ng 3 proyekto, baka sulit na mamamayan doon na pwede mong matupad. Halimbawa, infrastructure o isang infrastructure lang. Magpapatayo ako ng isang ospital. Pagkatapos, sa ibang aspeto naman, bibigyan ko ng additional na sustento ang mga mahihirap o mga senior citizen o mga etc. Dalawa. At magbibigay din ako ng kaukulang halaga sa mga nagkakasakit. Halimbawa lang yan, di ba? O di may 3 ka. May infrastructure ka, meron kang parang livelihood, meron kang parang health assistance, di ba? Di may 3 ka na. Sumpaan mo. Pirmahan mo, sumpaan mo. Pag sa loob ng terminong yan, halimbawa, nanalo ka, pero hindi mo nakumpleto yan, hindi ka na pwedeng payagang makatakbong muli sa anumang eleksyon. Forever, perpetual. Hindi perpetual isolation, perpetual disqualification from holding public office. Dapat ganun. Kaya nga tayo nagagalit, di ba, pagkatapos ng eleksyon. Bakit? Kasi pagkatapos ng eleksyon, walang tinutupad sa pangako. Ngayon, gusto ninyong matupad dyan. Ito paraan. Di ba? Hindi ka na makakatakbo. Sira ka na. Makakapalang mukha kasi walang batas. Walang ganon. Ano yung batas na wala naman sa batas, pinatutupad ng COMELEC? Yung nuisance candidate, unconstitutional yun. Yung idideklara ka, nuisance candidate. Bakit? Ano ba constitutional right ng isang mamamayan para makatakbo? Natural born Filipino citizen. 1, 3 lang yan Nasa tama kang edad. Nung pwestong tatakbuhan mo, may iba-ibang edad dyan ano pa isa? Marunong kang bumasa at sumulat. 3 lang Ibig mo sabihin yung pinatutupad ng COMELEC na disqualified ka pagka idineklara ka nilang nuisance? Ang kalimitang pinagbabasihan para ideklara ka nilang nuisance, wala kang pera? Kasi wala kang kakayahang suportahan ang iyong kampanya? Hindi ba katarantaduhan yun? Saan ano yun? Saan batas mo mababasa yun? Unconstitutional yun. Labag yun sa saligang batas. Mga kaibigan, dapat yan, doon pa lang pag dineklara ka nilang nuisance candidate, kung talagang seryoso, dapat sibak yung mga yan Impeach dapat yan Kasi constitutional body yan, pwede silang matanggal through impeachment. Mga kaibigan. Dapat sibak lahat sa pwesto yan. Bakit hindi magawa? Paano? Nagkakamutan ng likod. Puro walang hiya Ayaw nilang kalabanin yung COMELEC. Dahil ang karir nila laging nakasalalay sa eleksyon Sa lokohan ng eleksyon. O kaya, may alam sa kanila na hindi ka naman nanalo. Kung buhayin ang kaso mo. Kaya, hindi nila magawa
ang tunay na mga batas na dapat nilang sundin. Basta makakasama sa kanila, ayaw nilang gawin. Di ba mga tarantado yung Comelec na yan? Saan kayo nakakita? Sige nga, hindi ako abogado. Paliwanag niyo yung nuisance candidate. Ganito lang yan. Yung libel, unconstitutional yan. Yung sinasabi nilang nuisance candidate ka, sipin mo, bunga nga lang nila. Nuisance candidate, tapos ipagkakait na sa'yo yung karapatan mo sa ilalim ng saligang batas. Sa bunga nga lang nila. Mga kaibigan, pwede mo lang gawin yon kung gusto mong magkaroon ng kapangyarihang mag-disqualify ka dahil nuisance candidate, amyendaan nyo muna yung konstitusyon, mga gago. 3 lang ang sinasabi sa saligang batas. Hindi ako abogado, pero sintido ko mun lang eh. Hindi man ako matalino. Diba? Oh. Kamukha yan, nung kasong libel. Unconstitutional yun kung tutuusin ninyo. Kaya dapat yung libel, ibalik nyo na, ano yan eh, tanggalin nyo na yung criminal liability niya. Ayaw nilang gawin, no? Bakit? Isang data nila yan eh. Para hindi sila mabulgar. Gusto nila, sila na yung politiko, sila na yung magnanakaw sa gobyerno, sila pa rin ang magpapatakbo sa media. Yun ang gusto nila. Gusto nilang papilan yung pagpapatakbo sa media. Oh. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Rapid Fire! Si Baluga, nakapagtataka na walang senador na nagrereklamo na. Ito, tandaan ninyo. Ito, may pahabol ako ha. Mabahala tayo sa kalagayan ni Vice President Leni Robredo. Kasi po, baka pag-isipan din siya ng masama. Diba? Bakit? Ano ba mga papala pag nawala si Vice President Leni Robredo? Ba, ang magiging presidente, payag kayo? Tito Soto, automatic. Rule of succession. Diba? Ang susunod, ang Vice President, Alang Cayetano. Oh, share lang po ninyo na, share ha, itong program natin. At huwag niyong kalilimutan ang ating official YouTube account na Lapid Fire ni Percy Lapid. Pwede po kayong mag-subscribe doon. Wala pong bayad. Paabutin lang po, masaya na ako. Maka 100,000 tayo. Meron akong award. Kasi ako walang sa buhay ko. Wala pa ako naging award. Kahit kalabasa, man lang, wala. Dyan sa YouTube, pag naka-100 ka dyan meron ka palang award dyan, oh. Diba? May plaque ba? At least yung pinaghirapan mo, diba? Kita mo ang pinaghirapan, hindi totoong ginagawa lang sa rekto, diba? Oh, hindi mo pina-imprenta ron. Hanggang hindi nasasara yung mga plans for prostitution na yan. Hindi namin titigilan yan eh. Ako, wala sa akin, maski front page ako. Ganap ako, likas sa loob ko, buong puso ko ipagkakaloob ang sarili ko, 10 kasamahan ko sa ermita. Itataguyod namin ang sarili namin pagkain. Dahil hindi kami kayang pakainin kahit sinong tao. Against all odds, General Alfredo Lim, Chief of the Western Police District, pursues an unrelenting campaign to wipe out a permanent fixture in Manila, the Red Light District. How did you start out in your police career? Oh, I was appointed as a patrolman in the city of Manila
We started as we call it the men on beat, walking the streets of Manila. Why were you interested in becoming a policeman? Well, when I was in high school, I was fascinated with the exploits of policemen and detectives, hunting criminal elements, no? And I was reading all these police stories. The police chief himself has figured in many police stories, numbering enough to make a book. His long stint as a police detective exposed him to all types of crime, all sorts of criminals, and many untold dangers. Marami. Sa pagtupad ng tungkulin, talagang kasama yan. Dahil alam mo, dito sa aming profesyon, you cannot satisfy everybody. Pag nagkaroon ng isang krimen, ay siyempre, tatrabahuhin ng mga polisyan. At pag nahuli yung suspect, yung pamilya niya, yung mga kaibigan niya, galit na sa amin. But the reputation of the policeman is not so good. Maraming lagayan, bayaran. Ako personally, no. Pero alam mo, yung mga bintang na yan, ay totoo rin eh. Dahil aaminin ko na sa iyo na meron din kaming mga kasamahan na tumatalikod sa sinumpaan nilang tungkulin. You're known as a fearless cop. You think that's accurate? Hindi naman. Siyempre kami natatakot din. Pare-pareho lang tayong tao eh. Dangan nga lamang. Yan ang aming pinasok na trabaho. I've been in the service for 37 years already. And I can look everybody in the eye, and also my family that have never been accused of extortion or whatever. Tayo po ay magbabasa-basa ng mga pagbati rito at kung meron po tayo mahahagip na mga anong tawag dito? Opinion o reaksyon. Si John Kim ng sa Itamaken sa Japan, binabati natin Siyempre ang ating mga katropa, Arlene Mon Varias ng Amsterdam. Sa Tokyo, Japan naman si Jorge Beichong. Sa Italy, si Buenos Dias, Joel Diaz at Carolina Luge. Ella Samson Alviar, si Rosita DC, Susana de los Santos, at Carmela Torres Balcos, Carol Torres Brihiño, June Di Valencia, June Gases sa Guam, dating original, lead vocalist po ng dating Abracadabra. Si Apo Rio ay binabati natin, Reggie Marquez, si Kaani Formata Saludes, Kaenyang Mina, Andres Bonifacio ng Michigan, Raul Villanada. Sino pa? Si Mirna Guillermo ng Chicago at si Roxanne Rankin ng Florida. Binabati natin. Roy Japan Tour, yung mga magtuturo sa Japan, pagandaan nyo na yan. Roy Japan Tour lang ang tatawagan ninyo, iikot kayo niya sa Japan pero hindi kayo mahihilo. Kasi pagka muha ka ng tour guide, gagawin kang turumpo hihiluhin ka Ito hindi kayo hihiluhin ito ba? Maiikot mo Japan. Reggie Marquez, Fermin Bangkil, banda rin po ito. Veteranong banda, nasa Bacolod na yata si Fermin mga kaibigan Dati
Dinadayo ko pa dito sa ano yan, sa Bacoor, ha? Kami ni Perdi. Oh, si Major Romano o Jam Romano, baka binaliktad niya lang yan. Marisa Ferroline. Oh, si Martiniano Santiago, Sierra Charlie de Guzman, Linda Corleto, Junjuming Acabayo, Dennis Martinez, Nelson Beblañas, Gerard Bugarin, Puso Felisa, alam niyo ba, isang araw, si Erap, nagbabasa ng dyaryo. Pagbasa ng title ng dyaryo, bigla niyang sinabing, hindi totoo yan! Hindi ako naniniwala na merong ganyang kataba. Merong ganyang kataba. Sabi ni Loy, narinig, ano ba yung balita na yan? Ito sa dyaryo Hindi ako naniniwala na totoo ito. Sobrang taba naman ito. Ba't ano ba nakalagay? Ayan, basahin mo. Nakasulat, British lost 2,000 pounds. Bayan ko ay isa ang namin. Dito'y wala ang pagtutunwari. Hindi patagay, sadyang kilala sa daigdig. May pagkakaisa sa bawat nais. Magandang Yumaga! Estelito Mendoza!